So yun guys, dahil nabanggit ko nga pala yung gold dun sa last video ko about dun sa naipon ko na isa sa pinag-alaanan ko is gold dun sa mga naiipon ko. At nabanggit ko din dun na ang gold is good investment, pero pwede din siyang maging bad investment, depende sa tao. Okay, unahin natin yung good investment. Bakit nga ba siya good investment? Kasi kung ang pagbabasihan natin ng presyo ng gold is simula pa noon hanggang ngayon is sobrang laki na ng tinaas ng presyo ng gold. So yung mga nag-invest noon, paldo na sila ngayon kasi sobrang laki na ng price ng gold ngayon, 'di ba? Kumpara noon. Kung sa akin nabili ko siya is 1.7 per gram pa lang. Nagsimula ako mag-ipon ng gold 1.7 per gram. Ngayon 7,000 plus na ang per gram ng 18K. 18 carats, 7,000 per gram na around 7 plus, 'di ba? So ang laki na ng tinaas, ang laki na ng tinubo. So good investment talaga siya. Pero paano nga ba siya magiging bad investment? Paano siya magiging bad investment? Pwede siya maging bad investment kapag yung lahat ng pera mo inubos mo sa gold. Inubos mo sa gold tapos as in wala kang natira. Tapos nagkaroon ka ng problema. So kailangan mo isang layong gold or ibenta. Ibenta yung gold. Kasi nga wala kang pera. Inubos mo yung pera mo doon. So kapag binenta mo agad yung bagong bili mo na gold, lugi ka kasi ang layo ng presyo ng gold pag binenta mo per gram kesa doon sa binili mo siya, 'di ba? Babawasan nila 'yon kasi yung presyo kasi ng gold sa store, guys. Yung presyo ng gold sa store, hindi talaga 'yun yung presyo ng gold. Hindi talaga 'yun yung presyo ng gold. Kaya nga mapapansin nyo, iba't ibang store, iba't ibang presyo. May pagitan sila konti, may mas mababa, may mas mataas kahit sa pawn shop, ganun din. Kasi nga hindi 'yun yung pinaka-presyo ng gold. Yung presyo ng lahat ng store, nagbabase lang sila sa isang presyo sa Google, sa world price ng gold. Isa lang ang presyo ng gold. So doon sila nagbabase. Sa ngayon, ang presyo ng gold, ang 24 carats is nasa 8,800 na. Kung 18 carats naman 6,600, 'di ba? Sa world price. Sa world market 'yon, nasa yung world price 'yon sa Google. Ayun yung pinaka-presyo niya. Pero ang 18 carats ngayon, pag binili mo siya sa store, nasa 7,700 na siya, something, mga ganyan. So, ang laki ng pinapatong nila per gram ng mga store. Kahit pawn siya, pinapatungan nila yan. Ang laki ng pinapatong nila dyan. Halos 700 to 1,000 per gram ang pinapatong ng mga store. Versus dun sa presyo talaga ng gold. So, bakit nga ba nila pinapatungan yan? Kasi guys, business sila. Business sila. Hindi pwedeng hindi nila patungan yan kasi nga, unang-una, nagbabayad sila ng prangkisa. Nag-renew sila ng prangkisa doon sa business nila. Pangalawa, nagbabayad sila ng empleyado araw-araw doon sa mga taga-benta nila. Nagbabayad sila ng rent sa pwesto nila. Diba? Tapos yung isama na natin doon yung sa craftsman. Diba? Kasi yung ginawa ng jewelry yung gold. Diba? Ginawa siya ng kwintas, sing-sing, Kumbaga, pinapatong yun lahat doon sa pagbenta yung gold sa store. Pinapatong yun doon lahat. Kasi nga, malulugi sila pag hindi nila pinatungan. Kaya, kapag nagsangla ka at nagbenta ka ngayon, hindi mo siya mabebenta ng ganun. Kasi kaya lang naman nila yung binenta ng ganun kasi marami silang binabayaran. Pero ikaw, mabebenta mo siya na malapit lang dun sa presyo ng world price. Kung magkano yung presyo dun sa Google, mabebenta mo lang siya ng malapit dun. Hindi mo siya pwedeng tubuan ng malaki. Pag ikaw So yun, kaya binibili ko ng gold yung mga extra pera ko, pero hindi ko inuubos, nagtitira ako lagi for emergency. Para hindi siya matalo ng inflation. 'Di ba? Hindi siya kainin ng inflation kasi nga yung gold sumasabay siya sa pagtaas ng bilihin. Sumasabay siya doon. Habang tumataas ang bilihin, tumataas din yung gold. So hindi na pag-iiwanan yung presyo niya. Minsan mas malaki pa nga yung dagdag ng gold kaysa sa bilihin ng mga normal na bilihin ng ibang gamit ngayon, 'di ba? Mas mataas, mas mabilis ang pagtaas ng gold. Pero wag mo nga siyang ibebenta kaagad. 'Di ba? Kasi pag binili mo ngayon yung gold tapos nagkaroon ka ng isang buwan lang, nagkaroon ka ng problema, ang laki ng bawas ng presyo nun. 'Di ba? Bad investment siya pag ganun ang ginawa mo. Kailangan mo siyang itago. Ibebenta mo lang ang gold kapag kailangan na talaga. Kapag said ka na, wala na at ayun yung gold na lang yung tanging pag-asa mo para magkaroon ng pera. Doon mo lang siya dapat ibenta. Pero hangga't kaya mo pang solusyonan yung problema mo ngayon about sa pera, wag mo siya ibebenta kasi nga habang tumatagal, tumataas siya. 'Di ba? Ayun 'yun. So bumili ako ng gold hindi dahil pangyabang, pamporma. Binili ko yung gold para hindi matalo ng inflation yung pera ko. Ayun yung dahilan ko. Saka bumibili ako ng gold sa
yung mga lasangla na hindi na kayang tubusin, hindi na tutubusin, ako na yung tutubos para mas makamura ako. Or subasta, mga naka 20% off. Yan, para mas mura siya kaysa dun sa brand new. Tapos yung mga sa tao, yung mga nagbebentang tao na gano'n, yun nga. Kasi may mga ganun mas mababa yung presyo nila kaysa sa store. Diba, sa brand new, pag bumili ka ng brand new. Kasi nga, hindi ko kailangan ng brand new kasi nga, ang habol ko investment. Kaya nga, karamihan sa gold ko pambabae. Kasi kahit pambabae yan, bibilihin ko yan basta alam kong legit na gold yan at alam kong mas mura yun sa'yo, di ba? Di ba? Ayun lang. Kumbaga, ang mahirap lang din kapag hindi ka bumili sa store, sa pawn shop, may mga peke kasi. So, kapag hindi ka marunong tumingin sa gold, pwede kang maloko. So, kailangan mo din pala mag-invest doon sa timbangan ng gold. Kasi nga, kailangan alam mo yung timbang ng binebenta mo, tsaka pag bumili ka, versus doon sa timbangan ng store. 'Di ba? Sa timbangan nila. Syempre, kunyari pag nagbenta ka, kailangan alam mo yung saktong grams ng ano mo, kahit point 'yan kasi malaki na yung mawawala niyan, malaking presyo na 'yan. 'Di ba? Kaya dapat meron ka din itong timbangan. Mura lang 'to, wala pa nga itong 100 eh. Ano naman siya, sakto naman yung timbang niya kasi tinesting ko na siya. Sakto yung mga grams doon sa nabili kong gold nung tinimbang ko sila. So, yun. Ayun lang yung mapapayo ko para hindi kayo loko or para kung saan yung gusto makatipid, mas makamura, ganon. So, wag nyong ibibenta agad yung gold. Ayun lang. Sana may nakatulong ako sa mga nag-i-invest ngayon ng gold, sa mga bago pa lang nagsisimula, or kung expert ka sa gold, pasensya na kung meron ako hindi nabanggit, pero ito lang kasi yung sa nalalaman ko, ito lang yun eh. Ito lang yung sa akin. Kumbaga, hindi kasi ako expert. So, ito lang yung matutulong ko sa mga nanonood sa akin. Sana nakatulong ako sa inyo kahit papano. Yun lang. Papalo, repost, and heart react na rin ng mga video na ginagawa ko guys kung nakakatulong ako sa inyo. Para sa susunod na mga upload ko is mapapanood nyo din. Salamat.